Pambihira o phenomenal para sa mga eksperto ang sobrang lakas na ulan at biglang pagbaha sa Quezon City kahapon. Ang dami po ng ulan, higit pa sa naitalang hourly average noong bagyong Ondoy. Naman kahit mga lugar na hindi gaanong binabaha noon, nalubog ngayon. Nakatutok si Nico Wahe. Nang biglang umulan kahapon sa Quezon City, rumagasa ang baha sa ilang bahagi ng Barangay San Vicente sa Diliman. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Hanggang baywang ang baha sa ilang lugar. Ilang residente ang sinagip sakay ng rubber boat. Sa Barangay Loyola Heights, hanggang baywang ang baha sa Marytown, kaya nagtulong-tulong sa paglikas sa mga residente. Ang mga lugar na ito, malapit lang sa University of the Philippines. Mismong UP Diliman nga, hindi nakaligtas sa baha. Ang malagubat na pamosong lagoon ng campus, naging totoong lawa ng bahain. Baha rin maging ang mga kalsada sa paligid ng universidad, tulad ng Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue, naparalisa ng baha. Bigat ang trapiko. Lumutang ang ilang kagamitan at basura. Nagmistulang ilog ng kalsada sa bahagi ng Quezon Memorial Circle. Gayon din sa ilang bahagi ng EDSA. Makitaas ng mga binte. Ang bus na ito sa may EDSA busway bandang Quezon Avenue, pinasok ng baha. Mukhang dagat na. Mula EDSA, tanawang maladagat na sitwasyon sa bahagi ng Mother Ignacia at Summer Avenue. Tila umaalo ng tubig habang mabilis na tumataas ang baha. Sa lalim ng baha, bubong na lang ang kita sa pickup na ito. Nalubog din ang isang utility van. Sa taas ng tubig, kalahati ng street sign ng lubog. May sasakyan ding lumutang sa gitna ng baha sa Viluna. Sa Barangay Katipunan, abot dibdib ng baha at kinailangan ng gumamit ng bangka ng mga residente. Sa G. Araneta Avenue, maraming sasakyan ang nalubog sa baha. Ang ilang stranded sa ibabaw ng mga sasakyan naghintay ng paghupa ng baha. May mga sumakay naman sa bangka para makatawid. Sa time-lapse CCTV video na ito sa Barangay Talayan, Riverside, kita ang mabilis na pagtaas ng baha. Sa loob lamang na mahigit 30 minuto, pinasok na ng tubig ang bahay. Paghupa ng baha, samot-saring basura naman ang naiwan sa bahagi ng West Riverside Street sa Barangay San Antonio, pero kalaunay nilinis din ng LGU. Sa gitna ng maulang panahon kahapon, isang batang lalaki ang natangay habang naglalaro sa creek sa Marikina. Wala na siyang buhay nang matagpuan sa Pasig. Nakatutok si Jamie Santos. Kita pa sa cellphone video ang bahagi ng ulo ng 11 taong gulang na batang lalaki. Bago tuluyang lamunin ng malakas na agos ng creek sa SS Village, Barangay Concepcion 2, Marikina. Ayon sa mga otoridad, naglalaro ang bata kasamang isang kaibigan sa gilid ng creek sa kasagsagan ng ulan kahapon. Nang biglang tumaas ang tubig, tinangay na siya. Sinubukan pa siyang iligtas ng nakatatandang kapatid. Dahil sa sobrang lakas ng agos, nakabitiw ang kapatid. Pero naitulak pa raw nito ang kalaro kaya nakaligtas ang isa. Biglang tumaas, edi nagabulan na po, inahabol ko po. Hanggang makaabot kami sa pumping, doon nayakap ko po siya, kaso nakabitaw rin po. Sobrang lakas ng agos. Ayon sa barangay, lalong lumakas ang agos sa creek dahil sa operasyon ng pumping station sa lugar. Medyo talaga po mataas ang tubig, ang taas ng ang lakas ng current. Magdamag na naghintay ang ina ng biktima sa posibleng paglabasan ng tubig kung saan umaasang matatagpuan ang anak. Pero bigo silang makita ito kagabi. Binaybay ko na basta ganito, ito oras. Naglakad na ako, hinabol ko na hanggang saan-saan. Wala, nakipaglaro siya pero hindi po talaga doon sa creek na bumababa. Ganyo lang talaga siya. Kanina, pinuntahan ng Marikina Rescue at Philippine Coast Guard ang bahagi ng Barangay Mayamot pero wala pa ring resulta. Hanggang makatanggap ng tawag ang mga taga Marikina. Sa Barangay Santolan sa Pasig, natagpuan ng bata. Wala ng buhay. Isang bangkero raw ang nakakita sa kanya. Ayon sa barangay, matagal nang ipinagbabawal ang paglalaro sa creek. Dahil sa nangyari, haharangan na raw ito para hindi na makapasok ang mga bata. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Maulit kaya mga biglaang pagulan kahapon sa Quezon City? Ano rin kaya magiging panahon sa iba pang panig ng bansa? Ang latest alamin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor.
Salamat, Ivan. Mga kapuso, may namuo na naman pong bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So yun pong minonitor natin itong Biyernes at ganun din kahapon, araw po ng Sabado, ay nag-dissipate o nalusaw na po yan. Tapos ito namang bagong LPA, huli po yung namataan kaninang hapon, 675 kilometers silangan po ng Borongan City sa Eastern Samar. Ayon po sa Pag-asa, mababa pa sa ngayon ang tsansa nitong maging bagyo. At sa magiging pagkilos naman po nito sa mga susunod na oras at sa mga susunod na araw, mababa po yung tsansa nito na mag-landfall o tumama dito po sa lupa. Dahil paakyat po yan yung magiging galaw po nito. Pero habang umaangat itong nasabing LPA, posible pong maka-impluwensya po yan dun sa pag-iral naman ng hanging habagat o southwest monsoon. Pwede pang magbago ang pagkilos nito kaya patuloy po kayong tumutok sa updates. Maging bagyo man o hindi, magpapaulan po yung trough o buntot ng LPA. So yung mga bahagi po ng kaulapan yan ay medyo po nakakaapekto o maabot na dito sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kasabay po niyan yung patuloy na pag-iral din at yung mga pag-ulang dadalhin nitong southwest monsoon o yung hanging habagat. So ito rin po yung nagdulot ng mga pag-ulan ngayong weekend. Yung trough ng LPA, hanging habagat at pati na rin yung localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang po bukas may tsansa po ng ulan. Dito yan sa may Calabarzon, Mimaropa, ilang bahagi po ng Central Luzon, Bicol Region at ganoon din dito sa Western at pati na rin dito sa may Eastern Visayas. Meron na po kagad mga malalakas sa pag-ulan kaya doble ingat po sa mga posibleng pagbaha o landslide. Sa hapon, halos buong Luzon na po ang uulanin. May mga malalakas na buhos pa rin po tayong nakikita, lalong-lalo na dito sa may northern and central portions, sa may Southern Luzon kasama po dyan itong Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Posible rin po ang mga kalat-kalat na pag-ulan dito po yan sa Visayas at pati na rin sa Mindanao. Sa Metro Manila naman, pwedeng may mga pag-ulan na po sa ilang lungsod umaga pa lang. Ayun po, meron tayong nakikita mga kulay dito sa ating mapa kahit morning. Mag-monitor po ng advisories dahil pwede po yung maulit pagsapit po ng hapon at gabi. At eto po, ayon po sa Pag-asa, posible pong magpatuloy yung ganitong weather conditions sa susunod na 3 araw. Posible pong concentrated po yung mga pag-ulan. Diyan po yan sa may Calabarzon, Mimaropa, ilang bahagi po ng Metro Manila at Bicol Region. At kapag po lalo na pong umangat yung minomonitor po nating low pressure area dyan po sa may Northern Philippine Sea, posible rin po makaranas ng mga pag-ulan ang Northern Luzon. Patuloy po kayong tumutok sa magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Hindi raw kinaya ng drainage system ng Quezon City ang dami ng ulan kahapon. Ang rainfall sa loob lang ng 1 oras katumbas ng ulan sa loob ng halos 5 araw. Kaya nalubog pati mga hindi bahaing lugar gaya sa bahagi ng UP at Ateneo. Nakatutok live si Nico Wahe. Nico. Ivan, nandito ako ngayon sa Katipunan Avenue na isa sa mga binahang lugar dahil sa malakas na ulan kahapon. Nagtanong-tanong tayo dito kanina kung binabaha ba talaga sa lugar nito. Marami sa kanila ang nagtaka dahil hindi naman daw talaga binabaha rito. Ayon sa QCDRRMO, hindi nga kinaya na kanilang drainage system ang malakas at maraming ulan kahapon kaya bumaha. Ang mga mataas at biglaang pagbaha sa 36 na barangay sa Quezon City kahapon, phenomenal o pambihira ayon sa UP Resilience Institute at UP NOAA Center. Batay sa datos ng Pag-asa Science Garden, umabot sa 141 mm ang dami ng ulan kahapon. Pinakamarami bandang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon na nagbagsak ng 96.6 mm ng tubig. Katumbas daw yan ng halos 5 araw na pag-ulan kung pagbabasihan ng minimum amount of rain tuwing Agosto na nasa 568.5 mm. Mas mataas din sa peak hour ng Bagyong Ondoy noong 2009 na 92 mm lang. Localized thunderstorm lang ang nagpaulan kahapon. Hindi siya yung katulad ng mga habagat na malaking area yung nasasakop. Ito ay mga usually kasi pwede kasi talaga siyang madalas na nangyayari na in a span of 2 to 3 hours pwede tayong umabot na magkaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan po. Ayon sa Quezon City Disaster and Risk Reduction Management Office, hindi kinaya ng drainage system ng lungsod ang dami ng ulan kaya nalubog maging mga hindi binabahang lugar. Nakita po nalaga natin yung need po talagang paigtingin po yung preparedness at saka yung ating infrastructure improvements para po sa areas na ito.
Ongoing daw ang pagkumpleto nila sa kanilang drainage system na dinisenyo ng UP Resilience Institute. 2023 daw nang may turnover sa kanila ito at sinimulang gawin noong 2024. Sa Tandang Sora, may basketball court na ang nasa ilalim ay isa sa mahigit 160 detention basins na ginagawa ng LGU na kabilang sa Drainage Master Plan. Ito yung itsura ng ilalim ng basketball court na tatawaging Tandang Sora Detention Basin o kasama doon sa nasa 160 plus na detention basin na ginagawa nitong LGU ng Quezon City na kabilang doon sa kanilang Drainage Master Plan para maiwasan na nga yung mga pagbaha sa Quezon City kahit saglit lang yung mga pag-ulan. Ang tubig na kaya nitong i-hold bago pakawalan, katumbas ng 1.2 million liters ng tubig o kalahating Olympic-sized swimming pool. Hindi pa raw maibigay ng Quezon City kung kailan matatapos ang proyekto dahil may mga hinihintay pang pondo. Ayon sa UP Resilience Institute, may ilang mga syudad na rin daw na nagpapatulong sa kanilang gumawa ng Drainage Master Plan. Pero anila, dapat konektado ang mga drainage system ng mga lungsod. At bukod sa infrastruktura, dapat isaalang-alang sa flood control ang pagtatanim ng puno at pagpapalalim ng mga ilog. Palagay ko hindi naman natin completely ma-eradicate yung pagbaha na yan. But we can adapt, we can lessen it, and make it tolerable so that we can live with nature. Ivan, bandang alas 3 ng hapon kanina ay muli na namang bumagsak yung malakas na ulan dito sa ilang bahagi ng Quezon City, kabilang itong Katipunan Avenue. Pero wala naman tayong nakitang pagbaha ngayon dito, kaya tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Nico Wahe. Mabilis na nalubog sa baha ang isang barangay sa Baras, Rizal matapos ang pagulan doon kahapon. Umapaw na yung ating ilog. Bumara na yung mga water lily. Ayon sa isang residente, umapaw ang tubig sa tulay sa Barangay Santiago sa loob lang ng 5 minuto. Bukod sa pagulan, nagpapabaha rin daw ang mga bumabarang debris mula sa bundok at mga water lily. Nakaranas din ang pagulan kahapon sa Tagbilaran City sa Bohol dahil sa lakas ng ulan. Dahil dito stranded ang ilang pasahero. May mga motorista namang sinuong na ang baha.